Habang papasok nga ang magkapatid ay sinabi ng ating bida na parang may nakakalimutan siya, kaya muli ay sinabihan siyang ulyanin ni Xiaoyu. Samantala dahil sa dami ng alakdan ay umaalikabok ang kanilang dinadaanan, mas madami nga daw ang bilang nila kaysa sa mga tao sabay sinabing kakainin nila ang mga tao. Pero matapos ng kanyang sinabi ay bigla itong napahinto, akala nga daw niya ay malaki na ang bilang nila pero matapos niyang makita ang mga daga na pasugad sa kanila ay hindi ito makapaniwala. Pinangungunahan nga ito ng squirrel na sinabing napapalibutan na nila ang mga alakdan na nagulat lang naman. Habang ang squirrel nga ay iniisip na matagal na niyang gustong gawin at sabihin ng mga ganong astig na linyahan, ay hindi naman nakapagsalita ang alakdan, hindi nga niya alam ang isasagot niya dahil isa siyang obab. Wala na nga din itong nagawa kundi umatras habang ang mga tauhan niya ay nagtungo naman sa kanyang harapan upang depensahan siya. Pero sinabi ng squirrel na walang silbi ang pag-atras sabay inutusan ng kanyang gang na atakihin at patayin sila. Habang nagaganap nga ang kanilang labanan ay tamang monitor naman sa kanila si Yutang at Mingyu, kung saan ay napapatanong siya kung ito ba ang tunay na kapasidad ng squirrel at gang niya. Hindi naman na daw magtataka si Yutang kung bakit ang mga squirrel at daga ang naunang mag-evolve sa Luo City, pero halimaw nga daw talaga ang namumuno sa mga daga o ang squirrel. Napapatanong nga din ito kung ano na ang mangyayari sa kanila pag naisip ang magrebelde ng ating bida, pero sinabi lang naman ni Mingyu na siguradong mamamatay ang kalahati ng populasyon ng Luo City pag nangyari ito, pero mas mainam kung kalimutan na lang ni Yutang ang patungkol dito. Pero hindi nga daw niya maiwasang hindi isipin ang tungkol dito, ayon nga sa kanilang obserbasyon ay mayroon ng mahigit 300 na F-rank sa mga daga, at pag lumaki pa ang bilang ng mga ito ay malamang sa hindi lang kalahati ng Luo City ang mawala sa kanila. Nakakatawa nga din daw isipin na matagal na nilang pinag-aaralan ang patungkol sa konsentrasyon ng superpower at evolve ng ibang nilalang, pero hindi man lang nila napansin na sa Luo City mismo ay madami ng mga nag-evolve na daga, kaya pakiramdam nito ay hindi niya nagampanan ng maayos ang kanang trabaho. Huwag mong sisihin ang sarili mo, wika naman ni Mingyu, sinabi nga din niya na siguradong may kakaibang bagay o kapangyarihan sa likod ng lahat ng ito. Tulad na lang ni Shu at wala nga din daw maisip na iba si Yutang kundi ang ating bida lang din, sabay tanong na naman kung di kaya sila pagtaksila ni Lu Shu balang araw. Mayroon ka ng kasagutan sa tanong mong yan, wika naman ni Mingyu, bigla nga siyang napabuntong hininga at nagpapasalamat dahil ang squirrel at gang nito ay sumusunod sa utos ni Shu. Bigla namang sinabi ni Mingyu na mag one-on-one na ang leader ng mga scorpion at squirrel, pero tumalikod lang si Yutang at sinabi na alam na niya kung sino ang mananalo, at mas mainam kung gawin na lang muna nila ang iba pa nilang trabaho. Tinanong nga siya ni Mingyu kung ayaw ba niyang mapanood ang kanilang laban, at kung sigurado ba siyang ang squirrel ang mananalo. Sigurado nga daw siya at dahil sa squirrel at kay Shu ay walang panganib na dadating o magaganap sa Luo City sabay sabi na ipadala na lang sa ibang lugar ang iba pa nilang tauhan. Dahilan naman upang mangiti na lang si Mingyu nang maalala na ang squirrel pala ang kasama ni Xiaoyu na bumugbog kay Yutang. Samantala dahil sa patuloy na pag-atras ng leader ng mga alakdan ay wala nang nagawa ang squirrel kundi gamitin ang kanyang abilidad, dahilan upang makatulog at maghilik ito kaya inutusan nito ang kanyang gang upang mabilis na patayin ang leader ng alakdan. Matapos nga nilang mapatay ang leader ng alakdan ay iniisip ng squirrel na madali na lang para sa kanila ang lahat, pero kailangan nga daw niyang matuto ng ibang kaalaman sa pakikipaglaban, kaya dapat siyang magbasa ng mga libro patungkol sa giyera pag-uwi niya. Iniisip nga din ito na siguradong sa pag-uwi niya ay bibigyan siya ng rewards ng ating bida at ito nga ay ang mga mero fruits, kaya naman minadali niya ang gang upang ubusin agad ang mga alakdan. Samantala pagsapit nga ng gabi ay sinabi ng squirrel na nakabalik na siya. Pero focus naman sa pinapanood nila ang magkapatid, minabuting ang sabihin ng squirrel na nakapatay sila ng 12,000 na alakdan, pero 8,000 daga ang kinailangan niyang isakripisyo at 13 sa mga ito ay F-rank, at okay, wika lang naman ng ating bida. Dahilan upang ma-shock ang squirrel at mapatanong sa kung ano ang nangyayari, hindi man lang daw siya pinuri ng ating bida sa lahat ng nagawa niya at higit sa lahat ay walang rewards na binigay, kundi okay lang dahilan upang malungkot ito, pero sinabi din niya na susubukan pa niya minsan. Pinakita nga niya ang kanyang report kay Xiaoyu pero okay lang din ang naging sagot nito. Mabilsi nga siyang tumalon pababa at tumalikod sa magkapatid kung saan ay iniisip nitong nahirapan siyang pumatay sa lahat ng alakdan pero wala man lang siyang papuri o rewards na nakuha. Hanggang sa biglang nagtawanan ng magkapatid,
At inisip nga ng squirrel na siya yung dahilan kung bakit sila natatawa, dahilan upang maisip nito na binibiro lang talaga siya ng magkapatid. Pero bigla nga siyang naging bato matapos niyang makita na ang pinagtatawanan ng magkapatid ay ang kanilang pinapanood at hindi dahil sa binibiro siya. Mabilis nga ulit siyang tumalikod sa galit, at iniisip na titingin pa siya ng isang beses sa magkapatid, at kung ang mga mata at atensyon nila ay nasa TV pa din, hindi siya magsasalita ng isang linggo. Pero nang muli siyang lumingon ay na-surprise ito, may dalang cake ang magkapatid para sa kanya, at ito ay para celebrate ang unang taon matapos maging parte ng kanilang pamilya ang squirrel. Isang taon na nga daw ang nakalipas mamula nang manggaling ang ating bida sa Mangshan Ruin, kung saan ay nakuha niya ang mountain seal at inuwi ang squirrel, na pinasalamatan naman ni Xiaoyu sa pagiging parte nito sa kanilang pamilya. Mabilis nang tumalon ng squirrel kay Xiaoyu, at makalipas ang ilang sandali ay nanginay na ito. Matapos nga niyang maubos ang cake ay iniisip niyang ganito pala ang pakiramdam ng pagkakaroon ng pamilya, kaya naman babaguhin na niya ang ugali niya at magpapakatino na siya. Ilang sandali pa ay iniisip nito kung paano siya makakapagbigay ng karangalan sa kanilang pamilya, hanggang sa mapagdesisyonan nga niyang bigyan ng panaginip ang mga tao at utusan silang gumawa ng memorial temple para sa kanya, bilang bayani ng Luo City. Habang ginagamit nga ng squirrel ang kanyang abilidad sa mga tao, ay biglang tumawag si Yutang sa ating bida at na-shock ito sa kanyang narinig. Ilang sandali pa ay bigla namang kinilabutan ang squirrel, na balitaan nga daw ng ating bida na nagbibigay ng panaginip ang squirrel sa mga tao, kung saan ay inuutusan niya ang mga ito na magtayo ng temple para sa kanya. Masyado ka palang abala, wika nga ng ating bida, dahil habang pumapatay siya ng mga insekto ay abala din siyang magbigay ng panaginip sa kanila. Kaya mabilis na tumakbo ang squirrel habang iniisip na nalaman na ni Shu ang lahat. Pero matapos siyang mahuli ng ating bida ay sinabi niya na hindi kailangang tumakbo ng squirrel, papatawarin niya nga daw ito sa pagkakataong ito, pero pag inulit pa niya ay pipiliin na ang isa niyang paa. Samantala makalipas ang ilang araw ay nagtungo ang ating bida at kanyang kapatid sa Luo Cultivation College dahil ito na ang simula ng kanilang semestre. Pero nauumay ang ating bida dahil wala man lang siyang makita kahit na isang banyaga, at ang mga nakikita nga lang niya ay ang mga dati niyang schoolmate at kaklase. Hanggang sa bigla naman siyang tinawag ni Cynthia at tinanong kung nandito din ba siya para sa registration, kaya naman napatanong si Shu kung nandito ba si Cynthia para muling magturo. Parang ganun na nga, wika lang naman ni Cynthia, sabay sinabi na andito din siya upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral, kaya naman hindi makapaniwala ang ating bida, dahil ang kanilang guro ay pwede niyang maging kaklase. Inabot na nga lang sa kanya ni Cynthia ang orientation book at sinabing basahinan lang niya ang mga ito sabay nagpaalam. Agad naman niya itong binasa, at nagningning nga ang kanyang mata matapos niya malaman na may allowance silang Blessstone kada buwan. Agad na nga siyang nagpasalamat sa Dragnet at Snares, kung saan ay hindi nga daw niya akalain na mabait din daw pala si Nieting. Makalipas pa nga ang ilang sandali ay tinitignan ng magkapatid ang listahan ng courses o major, hanggang sa tanungin ni Shu kung anong major ang nais ni Xiaoyu, pero sinabi lang naman niya na kahit anong major ang kunin ng kanyang kuya ay yun din ang kukunin niya. Ilang sandali pa nga ay sinabi ni Shu na ang kukunin niyang major ay species study o pag-aaral sa iba't ibang bagay at nilalang, na agad namang sinang-ayunan ni Xiaoyu, kaya agad silang nagtungo sa faculty room upang magpa-register at makuha ang kanilang Blessstones. Pero ilang sandali pa ay masyado ang gulat ng mga lalaking ito matapos sumigaw ang ating bida nang malaman niya na walang Blessstone para sa kanya. Estudyante nga din daw siya at bakit ang kanyang kapatid ay may nakuhang Blessstone, pero siya ay wala. Pero isa nga daw siyang external student ayon sa kanilang data, kaya wala siyang matatanggap na Blessstone. Ang external student ay ang mga estudyante na hindi direktang naka-enroll sa university, kung saan ay hindi din nila kailangang mag-attend sa mga klase o pumasok, pero sa panahon ng graduation ay makakatanggap sila ng diploma. Hinampas nga ng ating bida ang lamesa, sunod ay nilabas niya ang kanyang trident at pinatong ang kanyang paa sa lamesa, hindi nga daw niya alam na ang Cultivation College ay tumatanggap din ng external student, sabay sabi na tumingin siya sa mga mata ng ating bida at ulitin ang kanyang mga sinabi. Naiyak na nga lang siya matapos makita ang muka ng ating bida at sinabing wala naman siyang kinalaman dito. Si Nieting nga daw ang may pakana sa lahat ng ito. Matapos na itong marinig ng ating bida ay nag-apoy siya sa galit, ang pangit talaga ng ugali mo Nieting, wika pa nga nito, dahil si Nieting mismo ang nagbigay ng admission form sa kanya pero ginawa lang din siyang external student.
Samantala sa base ng Dragnet ay sinabi ni Nieting na species study ang kinuhang major ng magkapatid, dahilan upang mapatanong si Zujin sa kung ano kaya ang naging reaksyon ni Shu matapos niyang malaman ang patungkol sa pagiging external student niya. Ano pa bang aasahan mo sa kanya, wika naman ni Nieting, sabay sabing wala namang magagawa ang ating bida kundi tanggapin ito. Nung nakaraan nga daw ay masaya siyang tinanggap ang admission form bilang tanda ng pagkapanalo niya kay Nieting. Pero sa pagkakataong ito nga daw ay ipapakita at ipapaalam ni Nieting kay Shu kung sino ang mas mautak sa kanila, dahilan upang sumakit ang ulo ni Zujin habang iniisip na hindi na natigil ang away ng dalawa. Pero species study nga daw ang kinuhang major ni Lu Shu, kaya siguradong magwawala na siya pag pinalitan pa ni Nieting ang kanyang kurso. Bakit ko naman papalitan na ng kurso niya, wika ni Nieting na wala naman daw pakialam kahit species study ang kinuhang major ng ating bida, kaya napatanong si Zujin kung hindi ba dapat mas mainam kung field combat ang major ni Lu Shu. Sino bang nagsabi na walang kurso o subject ng pakikipaglaban ang species study, wika lang naman ni Nieting, kailangan nga lang daw niyang gawa ng modification ang curriculum nila upang magkaroon ito ng pakikipaglaban. Pag-uwi nga ng magkapatid ay masyado pa din ang galit ng ating bida sa pagiging external student niya, habang si Xiaoyu ay tamang cellphone lang naman. Hanggang sa ilang sandali pa ay bigla nitong kinagat ang ating bida at tinatanong kung bakit species study ang kinuha niyang major. Mukhang interesting yung kurso, wika lang naman ng ating bida, pero hindi naman na daw sana siya kailangan pang kagatin ni Xiaoyu. Madami nga daw kakaibang bagay sa mundo ang hindi pa nila alam na pwede nilang mapag-aralan dito. Isa pa ay naniniwala siya na ang species study ay walang halong pakikipaglaban o lesson patungkol sa labanan. Kaya pala yan ang pinili mo, wika naman ni Xiaoyu. Sabay sinabi na ang ibang estudyante ay kinuhang major ang Practical Combat, Scout at Art of Command, at dahil sa pagbabalik ng superpower ay walang nang obab ang magnanais na mag-research pa, wika pa nga niya. Sabay tanong kung hindi ba nahihiya ang ating bida. Ano bang mali sa species study, wika lang naman ng ating bida, madaming labanan na nga daw siyang napagdaanan kung saan ay nakalaban na din niya si Satan. Kaya ano pa daw ba ang dapat asahan ni Xiaoyu sa kanya? Pagod na nga daw sa pakikipaglaban at pagpatay ang ating bida, kung saan ay naiinip na din siyang gawin ang mga ito, kaya mas nanaisin pa niyang manatili na lang sa kanilang paaralan at pag-aralan ang major na hindi pinapansin ng karamihan. Tinanong nga ng ating bida kung bakit parang ayaw na niya sa kanilang kurso dahil nang magpa-register nga daw sila ay mukha namang masaya si Xiaoyu, at pinakita nga niya ang usap-usapan patungkol sa kanilang major. Kung saan ay pinagtatawanan ng mga ito ang mga kumuha ng species study at sinabing mahihinang nilalang lamang ang kumukuha nito bilang major at iba pa. Mukhang iniisip nga daw ng iba na ang species study ay isang major para sa mga taong duwag sa labanan, at malaman sa natatakot si Xiaoyu na lokohin o asarin siya ng iba patungkol dito. Tinanong nga niya si Xiaoyu kung nais ba niyang palitan ang kanyang major, pero bigla lang naman itong tumalikod at sinabi na nais niyang maging kaklase ang ating bida, habang ang squirrel naman ay dahan-dahan pang naglalakad paalis, habang iniisip kung bakit nag-aaway ang magkapatid ng dahil lamang sa kurso nila. Pero bigla nga siyang sinigawan ng magkapatid at tinatanong kung saan siya magpupunta. Gawin mo ang assignment mo, wika nga ng ating bida, pero inuutusan naman siya ni Xiaoyu na maglaro sa labas, sabay tanong kung bakit lagi niyang sinusunod ang utos ni Shu. Huwag niyo na akong idamay sa pagtatalo niyo, wika naman ng squirrel, pero tinanong lang siya ng naging demonyo nating bida sa kung ano ang ibig niyang sabihin, at kung ayaw na ba nitong makalabas ng kanilang bahay. Samantala makalipas ang ilang araw ay nagtungo na sa paaralan ang magkapatid, kung saan habang hinahanap nila ang kanilang classroom ay nakita nila ang mga litrato ng Dragnet na naka-frame. Ilang sandali pa ay biglang nagulat ang ating bida matapos ituro ni Xiaoyu ang isang frame na walang litrato at nakalaan para sa 9th Dragnet. Dito ay nakalagay ang naging achievement niya kung saan ay napatay niya si Tak Ashima sa tulong ni Liu Ziyu. Hindi naman makapaniwala si Shu na naka-reserve pa din ang posisyong 9th Dragnet sa kanya, kahit pa ilang ulit na niyang tinatanggihan ang posisyong ito. Iniisip nga din ito kung ang ibig bang sabihin ni Nieting ay kanya pa din ang posisyon ng 9th Dragnet matapos ang lahat ng pagmamatigas niya. Hanggang sa bigla namang dumating ang ibang estudyante at sinabing may 9th Dragnet pala talaga. Akala nga daw nila ay nagkamali sila ni Nieting nang italaga si Nolan K bilang 10th Dragnet agad. Habang dama-dami nga ang mga estudyante sa kanilang likuran ay nag-enjoy naman ang ating bida na pakinggan ang mga papuri nila sa 9th Dragnet, dahil kahit nga daw tinanggihan niya ang posisyon ng 9th Dragnet ay pwede pa din naman niyang pakinggan ang mga paghanga nila sa kanya.
Pero bigla siyang hinayla ni Xiaoyu at sinabihan ng matigas ang muka, malamang nga daw na maghapon at magdamag makikinig sa mga papuri ng iba ang ating bida kung wala siya dito. Ilang sandali pa matapos nilang mahanap ang kaniyang classroom ay nagulat ang ating bida matapos niyang makita sila Zuan, Negrito at Qingxi. Napapatanong nga siya kung bakit sila nandito, lalo na kay Zuan na dapat ay sa capital nag-aaral, pero hindi nga daw niya alam kung bakit bigla siyang nil-iPad ni Tandang Bailey patungo dito at pinalitan maging ang kanyang kurso. Habang si Qingxi naman ay sinabi na wala na siyang pwedeng matutunan sa practical combat kaya mas mainam kung ibang kurso na lang ang kunin niya, at si Negrito naman ay nagtungo dito matapos makita ang post ng ating bida patungkol sa major na kanyang kinuha, dahil nga idolo niya si Shu. Ilang sandali pa ay bigla namang dumating si Luonan at sinabi na siya ang kanilang magiging guro sa loob ng 4 na taon. Agad namang tinanong ni Shu kung anong nilalang o bagay ang una nilang pag-aaralan, sabay tanong kung saan sila makakakuha ng specimens, pero sinabi lang naman ni Luonan na dala nila ang specimen ng anumang bagay na nais nilang pag-aralan. Dahilan naman upang mainis ang ating bida at tinanong kung kailangan din bang maghanap ng specimen ang mga estudyante sa ibang college para sa kanilang pag-aaral, hindi wika naman ni Luonan at sinabi na sila lang ang gagawa o maghahanap ng specimen nila hindi tulad sa ibang paaralan. Hindi na nga daw siya magtataka kung bakit puro elite ang kanyang mga kasama, dahil kailangan pa din nilang makipaglaban at pumatay ng mga mutated animals para makakuha ng specimen na kanilang pag-aaralan. Malamang nga daw napakanan na naman ito ni Nieting, at naisip na kahit kailan ay hindi talaga siya bibigyan ng katahimikan. Tinanong nga nito si Luonan kung bakit biglang nagbago ang kanilang curriculum, kinuha nga daw niya ang major na ito dahil ayaw na niyang makipaglaban, pero ngayon ay required din pala silang lumaban. Sinabi lang naman ni Luonan na wala siyang kinalaman dito at sila Nieting ang gumawa ng pagbabago sa lahat, mas magiging mahigpit nga din daw ang evaluation sa kanila, at hindi sila makakakuha ng cultivation technique at research pag bumagsak sila sa mga research report nila. Biglang ang kinabahan at sumakit ang ulo ni Zuan at Negrito matapos malaman na makakakuha lang sila ng research pag nakapag-submit sila ng research report. Masyado kang mautak ni Nieting wika naman ng ating bida, dahil sa takot nga daw ni Nieting na hindi sumunod si Shu sa mga ipapagawa niya ay sinadya nitong ipadala ang kanyang mga kaibigan at pakuhanan ng kaparehas na kurso. Iniisip nga nito na maapektuhan ang kanyang kapatid at mga kaibigan pag hindi niya ginawa ang mga nais ni Nieting. Tinanong nga ng ating bida kung ang mga estudyante sa ibang cultivation college ay kailangan din manghuli o pumatay ng mga mutated na hayop para sa kanilang pag-aaral. Siyempre hindi wika naman ni Luonan, dahil ang mga gagamitin daw ng ibang estudyante ay ang mga mahuhuli din ng ating bida. Dahilan upang ma-shock silang lahat, dahil kailangan nilang manghuli at pumatay ng mga mutated animals para sa 7 cultivation college. Mukhang nagkamali kayo ng pangalan sa major na ito wika nga ng ating bida, dapat daw ay Wild Animals Capture Team that Serves to Save the World ang pangalan nito. Maganda yan wika lang naman ni Luonan pero masyado nga daw mahaba kaya susubukan nilang paikliin ang pangalan na sinabi niya. Nagtungo na nga lang ito sa kanyang upuan matapos sumakit ang ulo sa lahat ng kanyang nalaman, habang si Negrito at Zuan naman ay iniisip na may gumagamit sa kanila bilang bargaining chip, at isang tao nga lang daw ang makakagawa nito sa ating bida, si Nieting at wala ng iba. Tinanong naman ni Shu kung wala naman bang requirement sa kahit anong species na kailangan nilang mahuli. Kahit ano wika lang naman ni Luonan, sabay sinabing yun na muna sa araw na ito, at pinapauwi na nga sila upang makapaghanda dahil ang sweldo niya ay nakadepende din sa kanilang performance. Tinanong naman ni Negrito kung ano na ang kanilang gagawin, malamang sa madaming mutated na hayop dito wika pa nga niya sabay tinanong kung dapat na ba silang manghuli. Pero natawa lang si Xiaoyu kaya biglang nagtaka si Negrito sa reaksyon niya, sinabi nga ng ating bida na wala ng mutated animal dito sa Luo City, dahil sa inubos na ng Squirrel at kanyang gang at lahat ng mga ito. Hindi naman makapaniwala si Negrito sa sinabi ng ating bida, dahil maging ang provincial capital nga daw ay nahihirapan pa din sa mga ito, pero kinumpirma ni Qingxi ang sinabi ni Shu, kaya naman na-realize ni Zuan na ito ang dahilan kung bakit ang mga bilyonaryo ay nagtutungo sa Luo City. Iniisip nga ng ating bida kung dapat ba siyang magtungo sa Changbai Mountain upang manghuli ng mutated animal at para na din makita ang tinatago ni Nieting sa kanila, pero bigla namang sinabi ng kanilang guro na mayroon siyang magandang idea. Bago nga daw siya magtungo dito ay isa din siyang researcher, kung saan ay special na lugar ang pinagtatrabawan niya, isang banal at misteryosong lugar kung saan nagsimula ang civilization.
Madami pa kaming lugar na hindi napupuntahan at mga species na hindi pa nakikita sa lugar na yun, wika nga niya. At ang tinutukoy nga niya ay ang Kunlun Ruins. Ang Kunlun Ruins nga daw ay tinatawag na kabundukan ng mga ninuno, ang unang banal na bundok ang Kunlun Ruins. Sinabi nga nito na nagtalaga ng mga stations ang Dragnet at Snare sa lugar na ito matapos bumalik ang era ng superpower, para na din aralin at siyasatin ng lugar upang makahanap ng cultivation resource. Pero 3 buwan ang nakakalipas ay biglang nawala ang si Rank na bantay sa kanilang station, kung saan ay wala naman silang nakita na bakas ng labanan, pero pagkatapos niyang mawala ay sunod-sunod namang inatake ng mutated animals ang iba pang stations, kaya wala silang nagawa kundi umatras, at yun na din ang dahilan kung bakit siya naging guro ngayon. Masyado nga daw ang pagpapahalaga niya sa lugar na yun at nais malaman kung ano ang nangyari. Sabay sinabi na kung makakakuha sila ng mahalagang specimens mula sa Kunlun Ruins ay siguradong mamamangha ang lahat ng cultivator sa buong mundo. Sa ganitong paraan ay hindi na din daw nila kailangan pang isipin ang patungkol sa kanilang mga exams. Bigla ngang naisip ni Negrito at Zuan na pwede silang sumikat pag nangyari ito kung saan ay mga babae na mismo ang lalapit sa kanila. Kaya naman bigla nilang tinanong ang ating bida kung kailan sila pupunta ng Kunlun. Pero sinabi naman niya na ayaw niyang magtungo sa Kunlun Ruin. Mapanganib nga daw ang lugar na yun kung totoong bigla na lang nawala ang isang si Rank, sabay tumayo at inayang umuwi si Xiaoyu. Samantala sa labas naman ng kanilang classroom ay madaming tsismoso at tsismosa, sinasabi nga ng mga ito na malamang sa mahihina at mahihirap na nilalang ang nasa loob ng classroom na ito. Pero nagulat sila at hindi makapaniwala matapos makita ang magkapatid na lumabas sa classroom, at lalo pa silang nagulat nang makita na maging si Qingxi ay specimen study din ang major at puro elite ang kumuha ng major na ito. Napapatanong nga din sila kung bakit puro elite ang kumuha ng kursong specimen study dito sa Luo City, dahil sa ibang college umano ay puro mahihinang nilalang ang kumuha ng kursong ito. Samantala makalipas ang ilang sandali ay napapatanong si Zuan kung bakit sila pinapante ng ating bida sa kanilang bahay. Kailangan pa nga daw sana niyang maghanap ng bahay na titirahan niya dito sa Luo City. Pero sinabi lang naman ni Shu na pwede siyang tumira sa katabing bahay nila, at sinabi ding inimbitahan silang lahat dito upang malaman ang kanilang opinyon patungkol sa kung bakit tila pilit silang pinapapunta sa Kunlun Ruins. Kung hindi nga daw siya nagkakamali ay si Nieting ang may nais na magtungo sila ng Kunlun Ruins. Sinabi nga din ito na kung totoong nawala ang isang si Rank sa Kunlun Ruins ay dapat dati pa nagtungo na si Nieting doon upang siyasatin ang lugar. Pero dahil sa hindi ito nagpunta ay malinaw daw na hinihintay niyang magtungo sa Kunlun ng ating bida. Malamang sa mapanganib sa Kunlun ngayon, wika nga ng ating bida, pero pwede din naman daw silang makakuha ng mahalagang bagay. Sinabi nga din niya na kailangan niyang makapaghiganti kay Nieting kaya hindi siya pumayag ng banggitin ito ni Luonan sa kanila. Pero dahil sa iisang grupo o team na sila ngayon ay magkakasama sila sa pag-angat at pagbagsak, kaya nais niyang alamin ang opinyon ng bawat isa. Tinanong naman ni Negrito ang ating bida kung bakit sa tingin niya ay dapat silang magtungo ng Kunlun, natawa lang naman ito at sinabi na masyadong maingat si Nieting pagbuhay na ang pinag-uusapan, kaya ang sitwasyon o panganib na pwede nilang makaharap sa Kunlun ay siguradong kakayanin nila. Kailangan nating magtungo ng Kunlun upang makapaghiganti ako, wika pa nga ng ating bida, kaya naman natahimik na lang sila habang si Zuan ay tinatanong kung bakit napaka-prangka magsalita ng ating bida. Pero binukulan niya lang naman si Zuan at sinabing tigilan na niya ang mga babae, dahil sa nais nga ng ating bida na baguhin ang usapan o umiwas sumagot sa tanong niya. Ayos na ba ang lahat, wika naman ng ating bida, kaya napatango na lang ang natatakot ng magsalita na si Negrito. Inutusan nga niya ang mga ito na kausapin si Luonan at sabihing magtutungo sila ng Kunlun upang makakuha ng specimen, pero sasagutin ng paaralan ang lahat ng gastos at daily allowance nila. Tinanong naman ni Xiaoyu kung bakit kailangan na sila pa ang magsabi at kung bakit hindi na lang siya, pero sinabi lang naman ng ating bida na mauuna na siyang magtungo sa lugar, upang malaman na din kung totoo ba ang mga kakaibang pangyayari na sinabi ni Luonan. Nais nga daw niyang tapusin at gawin na ang paghahanda bago pa sila makarating ng Kunlun, at pag nalaman niyang hindi nila kakayanin ang panganib ay sisiguraduhin niyang makakabalik sila ng ligtas at buhay.